Lord, papaano po maging tapat? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the letter of St. Paul to the Colossians, chapter 1, verses 24 to 29, and I read it for you. I am now rejoicing in my sufferings for your sake, and in my flesh I am completing what is lacking in Christ's afflictions for the sake of his body, that is the church. I became its servant according to God's commission that was given to me for you, to make the word of God fully known, the mystery that has been hidden throughout the ages and generations, but has now been revealed to his saints. To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. It is He whom we proclaim, warning everyone and teaching everyone in all wisdom, so that we may present everyone mature in Christ. For this I toil and struggle with all the energy that He powerfully inspires within me. Ngayong araw na ito, atin pong ginugunita ang kapistahan ni San Fidelis ng Sigmaringen. Sa kanyang buhay, makikita po natin ng isang buhay na buong tapang na inialay sa Diyos. Siya isang pari at misyonero na hindi lamang nangaral sa salita, kundi isinabuhay ang Ebanghelyo kahit sa gitna ng panganib. Sa panahon ng matinding pagtutol at kaguluhan, pinili niyang magpatuloy sa kanyang misyon. Ipahayag ang katotohanan at takayin ang mga tao pabalik sa pananampalataya. Hanggang sa huli, ibinigay niya ang kanyang buhay bilang isang martir. Sinabi ni San Pablo na siya'y nagagalak sa kanyang mga paghihirap alang-alang kay Kristo. Ipinapaalala nito sa atin na ang pagsunod sa Diyos ay hindi lamang laging madali. May kaakibat itong sakripisyo, pagtitiis at minsan pag-aalay ng sariling kaginhawaan. Isang hamon mula sa buhay ni San Fidelis ay ang katapatan sa misyon kahit mahirap at mapanganib. Madali po tayong maging tapat kapag maayos ang lahat, kapag walang kumukontra, kapag komportable tayo. Pero paano kapag kailangan nating manindigan sa tama kahit tayo'y mapag-isa? Paano kapag ang pananampalataya natin ay sinusubok ng takot, hiya o pagod? Si San Fidelis ay hindi umatras. Nanatili siyang tapat dahil alam niyang ang kanyang misyon ay hindi lamang tungkol sa sarili niya, kundi tungkol sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ganito rin ang paanyaya sa atin, maging tapat. Hindi lamang sa magagaan na sandali, kundi lalo na sa mga pagkakataong mahirap manatili sa tama. Maring hindi tayo nahaharap sa parehong panganib, pero may sarili tayong pakikibakas sa buhay. Sa pamilya natin, sa trabaho, sa pananampalataya. Doon tayo inaanyayahan na ipagpatuloy ang ating misyon. Misyon para sa pagmamahal, pagpapatawad, pagsisilbi at paninindigan sa katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, tulad ni San Fidelis, turuan mo akong maging tapat sa aking misyon kahit mahirap. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na magpatuloy sa gitna ng mga pagsubok at pusong handang mag-alay para sa iyo. Naway ang aking buhay ay maging patotoo ng iyong pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.